Walang inaasahan na ito mula sa China. Hindi ang kanluran, hindi si Tesla. Kahit ang mga tagaloob ng industriya na nabubuhay at humihinga ng teknolohiyang baterya. Ngunit narito ito. 800 million ang saklaw sa isang single, wala sa isang concept car, hindi nakalock sa isang lab. Pero totoo, functional, ang pagpindot sa merkado sa taong ito. Ito ay hindi isang 5% na pagpapabuti. Ito ay hindi isang matalinong pag-tweak sa mga umiiral ng lithium cell. Ito ay isang direktang suntok sa mukha ng bawat automaker na kumakapit pa rin sa mga lumang chemistries. Adding timing, sinadya, kinakalkula. Ito ang buong deklarasyon ng China na hindi lang sila humahabol. Sila ang pumalit. Sa likod ng mga saradong pinto, narinig pa nga ng isang kumpanyang Tsino sa labas ng Asia, We Lion New Energy, ang isang formula ng baterya na akala ng mundo ay ilang taon pa. Ang kanilang prototype ay hindi lumabas sa pamamagitan ng mga leaks or tsismis. Bumagsak ito na parang bomba. Isang sandali. Pinagtatalunan ng mga eksperto kung ang mga solid-state na baterya ay darating sa 2030. Ang sumunod, ang China ay naglabas ng isang semi-solid-state na cell na may higit sa 500 watt-hours kada kilo. Isang numero na ginagawang primitive ang kasalukuyang Tesla 4680s. Ang bateryang ito ay hindi lamang tinatalo ang kompetisyon. Pinapawi nito ito. Reaksyon ng industriya? Shock. Katahimikan. Tapos mag-aagawan. Walang nakakita sa pagdating nito. Kaya bago ihagis ng mga Tagalobi ang unang suntok, I like, I share, at i-subscribe. Dahil ayaw nilang makuha mo ang katotohanan bago pa huli ang lahat. Napakataas ng densidad ng enerhiya na sa unang pagkakataon. Ang 800 million ng hanay ng EV ay umaangkop sa isang standard-sized na sedan. Walang napakalaking bigat. Nang hindi sinasakripisyo ang trunk space, nang walang mga kakaibang materyales na minamula sa mga dulo ng mundo, binabago nito ang lahat. Mga limitation sa disenyo, mga rasyo ng timbang, engineering ng platform, mga supply chain. Ang mga kotse na dati nang nangangailangan ng malalaking pack upang halos hindi makalusot ng 400 milya ay maaari na ngayong maglakbay ng 2 beses sa distansyang iyon nang may natitira pang espasyo. At ang gastos? Iyon ang bahaging walang handang marinig. Dahil hindi ito isang startup fantasy. Ito ay suportado ng Estado, pinondohan ng militar, at nasa pre-production na. Ang kumpanya sa likod ng revolusyong ito, ang We Lion, ay hindi isang mahoyan. Miyay na Silicon Valley. Hindi ito gumagawa ng mga pampublikong demo. Hindi nito hinahabol ang venture capital. Bumubuo ito ng mga pambihirang tagumpay sa katahimikan. Pagkatapos ay sinusukat ang mga ito sa bilis ng digmaan. Yung partner nila, ang NIO, ang premium na EV brand ng China, na madalas na tinatawag na Tesla of the East. Ngunit pagkatapos nito, maaaring hindi na malapat ang palayaw na iyon. Dahil hindi na Tesla ang benchmark. Ang bagong benchmark ay NIO's ET7, isang sleek electric sedan na ipapadala ngayong taon gamit ang 150 kWh, semi-solid na baterya ng We Lion, na nag-aalok ng real-world range na malapit sa 1,000 claims. Hindi mga patatantya sa lab. Hindi subukan ang mga pantasya ng track. Ni-verify na saklaw sa mga highway ng China sa ilalim ng normal na mga kondisyon. At hindi sila titigil doon. Ang mga mapagkukunan sa loob ng BYD at Xpeng, ang iba pang higanting EV ng China, ay nagkukumpirma ng mga maagang pag-uusap upang gamitin ang teknolohiya. Ayon ang mga deal sa paglilisensya ay nasa talahanayan. Ang pagsasama ng baterya pack ay ginalugad. Ang isang alon ng pag-ampon ay malapit nang bumagsak sa buong Asya at kanluran. Pinagtatalunan pa rin kung paano bumuo ng 250 milya na EV ng walang kakulangan sa nickel. Ngunit ang tunay na sandata sa likod ng teknolohiyang ito ay hindi lamang kimika. Ito ay arkitektura. Gumagamit ang baterya ng We Lion ng isang semi-solid state na disenyo ng lithium. Isang timpla ng solid state na katatagan sa kakayahang gumawa ng mga likidong selula. Ito ang pinakamahusay sa parehong mundo. Ligtas, nasusukat, at higit na mas malakas. At hindi tulad ng vaporware mula sa mga Western startup na certify na ito para sa paggamit sa kalsada. Sa 360 ballraters bawat kilo sa antas ng pack. Hindi lang Tesla ang naiiwan nito, kundi pati na rin ang bawat pangunahing Korean at Japanese
na gumagawa ng cell, LG, SK, Panasonic. Lahat ay sumusunod na ngayon sa parehong density ng enerhiya at bilis ng pag-charge. Ang nakakabaliw na kapasidad na iyon ay nagmumula sa isang critical na pagpipilian sa disenyo, ultra-siksik na cell stacking, sa pamamagitan ng pagsasama ng isang novel electrolyte matrix na may mataas na kapasidad na anode. Inalis ng mga inhinyero ng WeLion ang dami ng spacer na karamihan sa mga basura ng baterya. Ang natitira ay isang maliit na bloke ng purong kapangyarihan. 20% na mas magaan kaysa sa katumbas ng mga lithium-ion pack. Ngunit doble pa ang kakayahan. Ito lamang ay sapat na upang ilipat ang industriya. Ngunit pagkatapos ay darating ang clincher. Thermal stability sa mataas na bilis. Hindi tulad ng mga tradisyonal na baterya ng lithium na umiinit sa ilalim ng mabilis na pag-charge at nawawalan ng kapasidad sa malamig na klima. Ang bagong baterya na ito ay nagpapanatili ng pagganap kahit nasa malupit na mga kondisyon ng taglamig at sa panahon ng mabilis na supercharging. Ang may mga pagsubok ay nagpapakita ng kaunting pagkasira sa mga sub-zero na temperatura. Isang bagay na kahit na ang mga bagong gen cell ng Tesla ay hindi kayang hawakan. Wala nang pagkabalisa sa hanay sa Minnesota o Norway. Wala nang matamlay na pagsingil sa isang snowstorm. Nalutas na ang pagganap ng malamig na panahon. At mabilis na singilin, yung Achilles na takong para sa mga long-range na EV, ang bateryang ito ay kumakain net para sa almusal. Ang mga maagang pagsusuri ay nagpapakita ng 0 hanggang 80% sa wala pang 20 minuto, na may mga pag-ulit sa hinaharap na tumitingin sa 10 minutong buong singil. Hindi hypothetical, hindi lab dreams. Totoong data, totoong sasakyan. Para sa industriya ng EV, hindi lang ito bagong baterya. Isa itong kaganapan sa antas ng pagkalipol para sa legacy na teknolohiya. Dahil kapag ang mga driver ay nakaranas ng 800 milya ng saklaw, hindi na sila babalik. Kapag tumigil na sila sa pag-aalala tungkol sa mga oras ng paghihintay sa taglamig o charger, wala nang puwang para sa kompromiso. Binabago ng bateryang ito ang mga inaasahan ng mamimili. At kapag nagbabago ang mga inaasahan, bumagsak ang buong merkado. At ang sentro na gravity ng lumando ng sasakyan ay gumagalaw ng tiyak. Hindi maibabalik sa silangan. At walang handa para sa kung ano ang susunod, kahit na Tesla. Dahil kapag ang bar ay biglang tumalon ng ganoon kataas, pati ang hari ay nagsisimulang magmukhang nanginginig. Ang kanilang koro ng hiyas, ang 4680 na baterya, na dating tinaguri ang backbone ng mga susunod na gen na EV, ngayon ay nakatitig sa laos sa mukha. Ito ay dapat na baguhin ang lahat. Mas mataas na density, mas mabilis na pagsingil, mas mababang gastos. Ngunit ang pangako ay nalampasan ang production. Inamin ito ni Elon Musk mismo. Ang pagtaas ng 4680 ng mga cell ay isang bangungot. Ang mga pabrika ay nakaupo ng kalahating ginagamit. Anos mga ani ay bumaba, ay mga margin ay pinipiga. Samantala, lumukso ang China. Ang bagong arkitektura na nakabatay sa asin ay hindi lamang tumutugma sa Tesla. Tinatalo nito ito. Yung mga cell na ito ay naniningil ang 30% na mas mabilis. Tumatakbo ng 20 degrees mas malamig. At sa purong power-to-weight ratio, nagiiwan sila ng 4680 sa alikabok. Ano ang ibig sabihin nito para sa Tesla? Nangangahulugan ito na hindi maiisip, na napipilitang bumili mula sa pinakadakilang karibal nito. Dahil ang China ay gumagawa na ngayon ng mga baterya na nag-aalok ng mas mababang gastos bawat milya kaysa sa anumang bagay na maaaring itayo ng Tesla sa loob. Aning sukatan na iyon, ang gastos sa bawat milya, ay ang banal na kupitan ng ekonomiya ng EV. Ang figura ang magpapasya kung sino ang mananalo sa mga kontrata ng fleet, kung sino ang nangingibabaw sa rideshare, na namumuno sa autonomous na transportation, at ito ay dumudulas mula sa mga kamay ni Tesla. Sa likod ng mga eksena, ang mga sourcing team nagpapanik dahil may pangalawang krisis na namumuo at wala itong kinalaman sa engineering. Nabaligtad lang ang larong hilaw na materyales. Ang mga bagong baterya ng baka ay hindi lamang makapangyarihan, it ay sumasabog sa politika. Walang cobalt, walang nickel. Dalawang mineral na pinaglabanan ng mga Western supply chain sa loob ng maraming taon, biglang hindi nauugnay. Sa halip, ang China ay gumagamit ng LMFP, Lithium Manganese Iron Phosphate,
isang recipe na binuo sa masaganang domestic ingredients. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ang mga Western automaker, mula GM hanggang Volkswagen, ay gusot pa rin sa Lithium Triangle. Chile, Argentina, Bolivia, kung saan mabagal ang pagkuha at mas mabagal ang mga kontrata. Samantala, pagmamay-ari na ngayon ng China, hindi lamang ang teknolohiya ng baterya, kundi ang pipeline na nagpapakain dito. Ito ay hindi lamang patayong pagsasama. Ito ay patayong domination. Ang buong supply chain ng baterya, disenyo, materials, para pagmamanupaktura ay lumipat sa Asia. At hindi lang sa Asia, China. Ito ay hindi na tungkol sa kung sino ang bumuo ng pinakamahusay na EV. Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa gasolina ng hinaharap. At the same time, ang control na iyon ay wala na sa mga kamay ng Amerikano at tumatama na ang shockwaves. Dahil kapag maaari kang pumunta ng 800 milya sa isang pagsingil, nagbabago ang lahat. Pag-isipan mo yan. Wala nang pit stop tuwing 200 milya. Wala nang range anxiety. Maaari kang tumawid sa buong estado sa isang singles na may natitirang kapangyarihan. Biglang, ang mga EV ay hindi lamang mga sasakyan sa lungsod. Sila ay mga hayop sa highway. Ang mga long-haul fleet operator, ang gulugod ng rural logistics, ay mahigpit na nagmamasid dahil ang bateryang ito ay gumagawa ng diesel na hindi na ginagamit. Walang diesel, walang maintenance, walang fuel stop. Isaksak lang, magmaneho, at magpatuloy. Bumagsak ang matematika sa infrastruktura. Hindi na kailangan ng mga pamahalaan ng mga siksik na network ng pagsingil tuwing 50 milya. Ilan lamang sa mga superstation na madiskarteng inilagay sa buong bansa. Iyon lamang ay nakakatipid ng bilyon-bilyon sa mga gastos sa paglulunsad. At hindi ito titigil doon. Sa salt-based at LMFP cells na nangangako ng napakababang pagkasira, ang mga EV na baterya ay inaasahang tatagal ng higit sa 15 taon. Mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga combustion engine. Tinitingnan mo ang unang teknolohiya na maaaring gawing mas mura ang mga EV sa pagmamay-ari, pagpapatakbo, at pagkumpuni kaysa sa anumang sasakyang panggas na ginawa. At habang ang mga mamimili ay sumandal, ang mga pamahalaan ay nag-alinlangan. Habang pinagtatalunan ng mga tagapangasiwa ng kanluran, ang mga balangkas ng kaligtasan at mga pamantayan sa industriya, nagawa na ng China ang kanilang hakbang. Ang mga unang sodium ion cell ay tahimik na ipinadala na nakabalat-kayo bilang mga LFP pack na lumalampas sa mga taripa, niloloko ang mga kaugalian, at naglalagay ng next-gen chemistry sa mga totoong EV sa buong Southeast Asia at Africa. Sa oras na napansin ng mga regulator ng Europa, huli na ang lahat. Ang roadmap ng baterya ng Volkswagen ay ilang taon na ang lumipas. Ang solid-state partnership ng Renault sa Blue Solutions ay nananatili pa rin sa mga prototype ng lab. Samantala, ang BYD ay nagsasagawa na ng field testing salt-based pack sa mga delivery van sa buong Berlin. At narito ang kicker. Dahil ang mga bateryang ito ay hindi batay sa lithium, hindi sila kwalipikado para sa mga kredito sa buwis sa ilalim ng US Inflation Reduction Act. Ibig sabihin, bawat Amerikanong mamimili na pipili ng mas murang Chinese-made sodium car ay mapaparusahan sa pag-checkout. Ang mga patakaran na idinisenyo upang protektahan ang mga domestic EV supply chain ay naging kanilang pinakamalaking pananagutan. Ang GM, Ford at maging si Rivian ay walang mabubuhay na kapalit. Nakalock pa rin sa lithium. Umaasa pa rin sa LG, Panasonic at QuantumScape, mga kumpanyang ilang taon na ang lumipas. Salt-based? Wala kahit sa kanilang glossary. At habang nagsusumikap ang Washington na baguhin ang fine print, ang Brussels ay nahaharap sa isang strategic blackout. Ang EU Green Deal, na binuo gamit ang mga pananaw ng malinis na lithium at mga bateryang walang cobalt, ay hindi kailanman naisip na ang China ang unang maghahatid ng mababang gastos. Mataas ang density na alternatibo. Ngayon ay nahaharap sila sa isang masakit na problema. Ibaluktot ang kanilang mga patakaran para payagan ang mga bagong Chinese na baterya na ito o harapin ang economic lockdown habang pinapanood ng mga European EV maker na gumuho ang kanilang mga margin. Ito ay hindi na lamang tungkol sa competition. Ito ay nagiging isang malamig na digmaan ng baterya.
Ngunit kahit na gusto ng US o EU na makahabol, ang reverse engineering ng salt-based breakthrough ng China ay hindi tulad ng pagkopya ng chip ng telepono o paggaya ng disenyo. Dahil ang China ay hindi lamang nag-imbento ng baterya, binuo nila ang buong universo sa paligid nito, mula sa hilaw na sodium na nakuha sa Inner Mongolia hanggang sa mga pabrika ng anode sa Sichuan, hanggang sa mga software system na kumokontrol sa bawat cycle ng pagsingil. Ang bawat layer ay patayong isinama sa ilalim ng control ng Chinese. Walang outsourcing, walang leaks, walang gaps. At ang totoong sikreto, wala man lang sa materials. Ito ay nasa electrolyte, isang pinagmamay-ariang solid-state na timpla na nakaimbak sa likod ng mga firewall ng grade militar, na binuo ng KTL sa tulong ng National Defense Labs. Kahit na makuha ng West ang kanilang mga kamay sa isang sample, hindi nila ito ma-decode. Nakalock ang mga sistema ng pamamahala ng baterya, naka-encrypt ang firmware, ang hardware na idinisenyo upang sirain ang sarili sa ilalim ng pakikialam. Para sa loob lang ng 7 buwan, naghain ang China ng mahigit 3,000 patent na direktang nakatali sa pamilyang ito ng salt battery. Bawat innovation, bawat tweak, bawat lirparauli amba akoks version, selyadong sa intelektual na ari-arian na umaabot mula sa cloud-based na diagnostics hanggang sa mga pressure sensor na nakabaon sa casing. Bilyon-bilyon sa factory retrofits. At kahit ganon, wala pa rin silang ecosystem. Dahil hindi lang baterya ang itinayo ng China, kuta ito. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi, ang kuta na ito ay hindi na nakakulong sa mga kotse. 2026, iyon ang tiyon na hindi na maibabalik ang shift. Ang mga bateryang nakabatay sa asin ay iniangkop na para sa mga electric bus sa India. Susunod ang mga track, ferry at logistics fleets, mga sasakyang humihiling ng mahabang buhay sa bilis, tibay sa paglipas ng flash, pagkatapos ay dumating ang mga drone. Hindi lamang mga sibilyan, ngunit mga platform ng pagsubaybay ng militar na maaaring lumipad ng mas mahaba, mas mataas at mas tahimik, salamat sa mababang init na mataas na kahusayan na lagda ng mga cell ng sodium ion. Sinusubukan sila ng mga startup ng aviation sa China para sa mga hybrid na eVTOL, mga short-range na electric aircraft na maaaring makalampas sa mga masikip na lungsod. Isipin ang mga commuter drone na pinapagana ng asin. And pumanapos ay nariyan ang Navy, mababang emission, mababang detection ng mga sistema ng baterya na sinusubok sa mga unmanned underwater na sasakyan na kayang manatili sa ilalim ng ibabaw ng ilang linggo nang hindi lumalabas, walang init, nang walang bakas. At habang walang opisyal na umamin nito sa publiko, ang mga tagaloob ng consumer tech ay tahimik na nagbabala. Ang mga smartphone SARS ma-airing susunod. Isipin ang isang telepono na nagcha-charge sa loob ng 10 minuto, pagkatapos ay tumatagal ng 1 linggo, o isang laptop na hindi nangangailangan ng pagpapalit ng baterya sa loob ng 5 taon. Hindi ito darating balang araw. Nangyayari na ito sa mga saradong pinto. At ang mga kumpanyang nagtayo ng kanilang mga futures sa lithium ay malapit nang makita ang kanilang sarili na nagyelo sa nakaraan. Dahil nasa likod ng saradong pinto na iyon ang China. Habang ang Silicon Valley ay nag-sketch ng mga prototype, ang mga Chinese chemist ay nag-crack ng mga cell na nakabatay sa asin ng malawak. Nilulutas ang bawat issue na nagpapanatili sa sodium tech na nakabaon sa mga puting papel at nakalimutang mga lab. Thermal runaway. Hindi lang nila pinababa ang panganib, ibinaw nila ito. Sa pamamagitan ng pag-embed ng mga phase-change ceramic separator sa loob ng arkitektura ng cell, nagpapatatag ang sarili ng baterya sa mga critical na threshold. Hindi na kailangan ng malalaking sistema ng paglamig. Wala nang nag-aalab na Teslas sa mga highway, pagkasira, katawa-tawa. Ang mga cell na ito ay nagpapanatili ng 90% na kapasidad pagkatapos ng 1,000 full charge cycle. Iyan ang katumbas ng pagmamaneho sa baybayin patungo sa baybayin sa US. Bawat isang araw sa loob ng 3 taon nang walang kapansin-pansing pagkawala. Isinasagawa na ang scalability. Ang mga mega factory sa Jiangsu at Anhui ay nagpapalaki ng production sa 100 gigawatt na oras bawat taon. Hindi sa isang dekada, hindi sa 2030,
Ngayon, tungkol sa mga pamantayan sa kaligtasan, inihagis ng China ang mga ito sa mga pader. Sinaksak sila. Sinunog ang mga ito, literal. At ang mga bateryang ito ay dumaan sa mga pagsubok sa pag-crash, mga simulation ng pagbutas. Pagkakalantad pa din sa bukas na apoy, walang mga thermal na kaganapan, katatagan lamang. And narito ang pinakamapangwasak na dagok sa lahat ng presyo. Sa scale salt-based na mga cell ay inaasahang nagkakahalaga ng 20% na mas mababa kaysa sa mga premium na lithium-ion pack ngayon. Walang cobalt, walang nickel, sodium, iron at manganese na mga elemento lamang na hindi nagpapasiklab ng international na salungatan. At biglang nagsimulang umikot ang merkado. Nag-aalangan na ngayong maghintay ang mga mamimiling minsang gustong magkulong sa kanilang susunod na sasakyan. Dahil bakit bumili ng kotse ngayon na may 300 milya na hanay kapag ang isang 900 milya na version ay maaaring bumaba sa susunod na tagsibol? Bawat showroom ay naging libingan na lamang ng kalumaan. Ang mga dealer ay nagpapanik sa mga hilera ng hindi nabentang inventaryo na ngayon ay nasa ilalim ng mga fluorescent na ilaw na may hawak na mga baterya na itinuturing na pangalawang rate. Hindi sila magagalaw ng mga diskwento at ang mga pag-update ng software ay hindi makakapag-save ng chemistry. Mga mamumuhunan, tumatakas sila. Ang capital ay dumadaloy mula sa solid-state darlings tulad ng QuantumScape at sa mga semi-solid na kumpanya ng baterya. Walang sino man sa kanluran ang makapagpahayag noong nakaraang buwan. Lumipat ang mga balanse ng magdamag. Ginutay-gutay ang mga panloob na roadmap dahil hindi ito paglulunsad ng produkto. Ito ay isang paradigm shift. At hindi ito hype. Ito ay para sa armas sa industrial na sukat. Isang technological na panic attack na umaagos sa mga kontinente dahil walang gustong maging huling brand na may 2022 era lithium. Kung kailan inaasahan na ng mga customer ang performance ng 2030 pagsapit ng Pasko. Nabasag lang ang timeline. Anumang utang sa 7 sedan na nilagyan ng mismong bateryang ito ay hindi darating sa loob ng 5 taon. 6 na buwan na lang. Ang mga prototype ay nagpapatakbo na ng mga test loop sa ilalim ng tunay na mga conditions sa mundo. Ang dating next gen ay next quarter na ngayon at BYD. Sinasabi ng mga alingkaungaw na tahimik silang gumagawa ng mga salt-based pack sa kanilang flagship hand sedan. Ang Xiaomi ang higanting smartphone na naging EV na bagong dating ay iniulat na may 700 milyang modelo sa stealth mode. Hindi nila hinuhulaan na nagde-deploy sila. Samantala, ang mga American startup na dating nanguna sa mga headline monarno baterya, Solid Power, SES QuantumScape. Ngayon ay mukhang mga kumpanya ng cassette tape na nanonood ng Spotify na live at ang mga panuntunan. Wala na silang silbi ngayon. Ang mga ahensya ng regulation ay hindi makakasabay sa mga tech na certification and sasakyan. Mga rating ng saklaw, mga pamantayan sa RCC pag-import, lahat ay binuo para sa isang mundo na kakatanggal lang. Ang mga pamahalaan ay nagsasalita pa rin tungkol sa mga subsidyo sa lithium, habang ang pagpapadala ng China ay nagpapadala ng mga sasakyang lithium sa pamamagitan ng pagkarga ng lalagyan. Hindi ito isang transition. Ito ay isang pumutok. At hindi si Tesla. Hindi ito Toyota. Hindi ito Volkswagen o Ford. Isa itong Chinese lab. Walang nanonood sa isang silid na puno ng mga tahimik na inhinyero. Walang mga kaganapan sa paglulunsad. Walang mga live stream. Mga pambihirang tagumpay lamang sa likod ng mga saradong pinto hanggang sa hindi maikakaila ang teknolohiya. At ngayon ang iba pang bahagi ng mundo ay humahabol sa mga anino. Dahil kung gumagana ang bateryang ito gaya ng inaangkin, at sinasabi ng lahat ng senyales na gumagana ito, ang lahat ng alam natin tungkol sa mga EV, ekonomiya at pandaigdigang enerhiya ay naging lipas na sa loob ng isang piskal na quarter. Ang iyong $60,000 EV ay maaring nagkakahalaga ng $20,000 sa kalakalan sa magdamag. Ang iyong local na network ng pagsingil ay maaaring hindi na kailanganin kung 900 milya ang magiging bagong pamantayan. Awos mga subsidyo ng lithium ng iyong gobyerno, walang silbi sa mundo ng sodium. At narito ang twist na walang nakitang darating. Hindi ito tungkol sa pagkatalo kay Elon. Hindi ito tungkol sa mga kotse.
Ito ay tungkol sa pagsasarili ng mapagkukunan, tungkol sa control, tungkol sa geopolitical leverage sa edad ng elektripikasyon. Dahil sa sandaling hindi mo na kailangan ang cobalt mula sa Congo, o nickel mula sa Indonesia, o lithium mula sa South America, libre ka, matipid, madiscarting, permanent. At idineklara lang muna ng China ang kalayaang iyon. Ang iba pang bahagi ng mundo ay nakatali pa rin sa isang lumang playbook na binuo sa mahirap na mga metal, merapak na supply chain, at umaasa ng mga projection. Ngunit ang pag-asa ay hindi nagtutulak ng mga revolution. Ginagawa ng chemistry, at ang chemistry na ito ay nagpasabog ng lahat. Hindi nila ito ituturo sa business school. Hindi nila ito i-broadcast sa cable news. At tiyak na ayaw nilang mauna ka sa kurba. Kaya bago nila muling isulat ang mga headline, bago ibaon ng mga taga-lobby ang susunod na tagumpay, I like, I share at I subscribe. Dahil ang hinaharap ay hindi naghihintay ng pahintulot.